sila sa akin. Makatapugto na mamata ko. Sabi ko, pabayaan ako para ma-release yung nasa damdamin ko. Kesa lagi akong pinipigilan. Sa akin, pinakamasakit. Malapit na si Joeline mag 2 years. Pero yung sakit parang kailan lang. Napakasakit. Pag hapon, bigla ko siya naalala, umiinom ako ng tubig. Kasi parang may bumabara. Ang sakit. Sobra. Ito nga po hindi, parang medyo na ano naman yung ubo ko. Yung akatin ng lalamunan, dry. Dry siya. Dahil parang hindi ako masyado makakatulog. Iniisip ko yung aking anak. Minsan masaya, syempre kailangang masaya. Lalo na't nandyan naman yung isa kong bunso. Baka sabihin niya parang kay ate na umikot yung mundo ko. Nandiyan pa naman siya. Nandiyan pa naman siya. Kaya kailangan mas maging matatag dahil meron pa akong isang anak. October 28 po yung kanya ika 2 years. Yung paru-paro doon, hanggang gabi. Ngayon, hindi ko napansin. Hindi ko siya, baka nandun sa gilid. Hindi nawawala yung paru-paro. Anak, I love you. May nakapagsabi sa akin. Pag daw po, mag-iwan lang ako ng mga ilang pirasong picture ni Joeline. Wag daw po masyadong madami. Naunawaan ko po kasi hindi pa niya nararanasan. Kasi ako, yung mister ko, magkaiba kami. Ako gusto ko lagi siya nakikita. Kaya doon sa videohan ko, meron 3 siyang picture ang pinagawa ko. Kasi gusto ko siya lagi nakikita. Pag biglang napatingin ako sa kanya, anak, I miss you. Yung mister ko, sakit daw sa puso niya kapag nakikita yung mga picture. Magkaiba kami. Bahala siya. Basta't ako, gusto ko lagi ko nakikita ang aking pinakamagandang anak. Ang aking prinsesa. Nag-iisa lang kasi po yung babae. Hindi ko sasabihin yung kung dalawa yung anak kong babae. Kasi syempre, dapat parehas silang prinsesa mo. Kaso nga lang, nagsosolo lang po talaga po yan. Bata pa lang po yan, kinikikay ko na po yan eh. May usapan lang kami, naniwala lang talaga ako sa kanya. Tapos, hindi siya sakitin. Hindi siya nadaing. Lagi sinasabi, wala siyang sakit. Sipon lang. Laging ganun sinasabi niya. Niwala naman ako. Tapos pag sinasama ko sa ayaw. Madami daw po siyang gagawin. Ayan po, bata pa lang yan. Prinsesa ko na yan. Yan po, bata pa lang. Akala ko magiging singer. Paras kaming mahilig kumanta. Pero nung naging na siya, parang nahiya. Ako'y walang hiya. Wala akong kahiya-hiya sa mga ganyan. Kanta lang ng kanta kahit walang hilig ang kanta. Basta wala namang yun eh. Basta nailalabas mo kung ano yung gusto mo. Yan yung anak kong prinsesitay. Sabi ng isa niyang classmate, pumasok dito sa sabi, tita, pwede bang makita yung kwarto ni Joeline kasi sa ko lang nakikita pag nagbibideo ka. Sige, pasok ka. Tapos sabi niya, tito, butulan mo lang ako picture ng bata ko. Yan po, diba sabi ko nga sa inyo, makain kami, wala. Inaagaw ko talaga. Tinatabi ko. Ay, anak po, tayo studio. Sabi niya, sige mami. Tingnan niya, itsura niya. Diba? Bata pa lang, prinsesitay ko na yan. Ayan, ito, libre lang yan. Isinama siya ng mga tito niya. Nagpunta sila sa Disneyland. Pero si Justin, hindi pa napunta ang Disneyland. Gustong-gusto nga ni Justin. Sabi ko, anak, mag-iipon pa tayo. Ayan, kasi dahil pang hinuhulugan. Ayan. Kasi diba gano'n naman talaga. Para makapundar ka, maghuhulog. Para makapundar kasi wala namang kakayang mag-cash. Eto nga po mga bossing, yung isang sticker hindi na naidikit mga bossing yan. Hanapin ko nga, didikit ko basta bago mag October 28, kailangan na dikit na yung sticker.
Sabi ni Jovelyn, Mami, wala. Kasi tabi-tabi lang po kami, isang kwarto lang po doon. Hanggang ngayon naman, isang kwarto lang. Magkakatabi lang po kami. Sanay sila na magkakatabi po kami. Yung mga anak ko, kahit ngayon si Justin, yung binata na, magkakatabi po kami. Yung kinikilabutan ako, feeling ko nandito si Jovelyn. Ayun, sabi mo niya, Mami, dalagan ako, wala pa akong kwarto. Tapos to, 1 year niya lang nagamit. Parang pinatikim lang sa kanya. Pero itong bahay na to, hinuhulugan ko pa rin to sa nanay. Ito yung lumang bahay po namin. Na pinaayos ko lang, pinapintura. Ayan, lumang bahay namin to. Anak, kinukwento ko sa mga boss. Yung kaganapan sa atin. Kasi ito naman talaga yung buhay natin. Social media. Tsaka, yan, ano po siya, mahilig mag-TikTok. TikTok. Mahihiyain po yan. Pag sumasayo at dumating kami, tinitigil na. Yan, ano lang po ito, sira sa love life. Ngayon, mga ganyan mga kabataan ngayon Maano kaya, sabi ko, anak, bata ka pa. Sabi ko sa bunso ko, huwag ka muna magmamadali. Ito mo nangyari si ate. Ang aga-agang na in love. Nag-focus masyado doon. Napabayaan ng kalusugan. Tuto ka lang muna, huwag ka magmadali. Kasi darating din yan. Enjoy mo lang. Importante, okay yung kalusugan mo. Ayan. Hello ate, I love you. Napakabait na bata ito. Hindi siya nahihiya kasi pinalaki ko din. Maliit pa lang sila. Good morning anak, I love you. Lagi ako naka I love you. Kaya sila lumaki sila, ganon. Pagising na anak kong buso, Mami, I love you. Ganon din to. Lalo na ito ang pinaka-sweet. Kasi yung lalaki yun. Ito, napaka-sweet niyan. Mami, I love you. Pag alam niya parang may toyo ko, may kape ka agad ako. Anak, nakakainom ko lang ng kape. Ayaw mo na, Mami, kape ka uli. Alam ko, mahilig ka magkape. Ganyan yan. Kaming dalawa ang magkakwentuhan lagi ni Jovelyn. Yun lang talaga. Siguro, dahil kukwento ko ang mga problema, yung mga ganyan, ay naano siyang magkwento ng sarili niya. Ayaw niya akong bibigyan ng problema kapag ganun. Kaya, ito naman, habang buhay na, problema pinigay sa akin. Sana mga anak wag ganun. Kasi napakasakit. Sabihin mo sa magulang mo, wag kang maano kasi pag nawala ka, parang habang buhay na Habang buhay ang sakit. Napakasakit. Yung iba hindi maunawaan. Ako, basher ko yan. Sabihin, luka-luka ka na, tagal-tagal na, hindi ka makamove on. Naunawaan kita. Kasi ganyan din ako dati. Ganyan kami ni Jovelyn dati. Sabi ni Jovelyn, Mami, tingnan mo to, pinopost pa. Ay, anak ko, munting na yan. Kakatakot. Pero hindi kami ko-comment ang pangit. Hindi. Nag-ano lang, ini-slide ko lang ng mabilis kasi takot ako. Yung ngayon, ini-stock ko pa. Tinatanong ko, anong cause ng death? Yung mga ganun. Naunawaan ko yung mga ganyan. Hindi pa kasi nararanasan. Pero pag naranasan, ang sakit, parang uminom ka ng malaking bato na bumabara sa dibdib. Sakit. Kahit sandali lang, baka pwedeng ganun. Sabi ko, kung pwede na yung may bayad, hindi talaga ako gagastos, hindi kami gagastos. Bumalik lang si ate. Alam mo, kaya 6 months mawawala siya. Pero after 6 months, nandito na ulit siya. Dapat may ganun. Sana may ganun. Para kahit 6 months, mamimiss ko siya. Pero babalik din siya. Kasi ganito, hindi na siya babalik. Wala na. Pakasakit. Anak. Nasaan ka man? Miss na kita. I love you na. Magagalit na naman sila sa akin. Makatapugto na mamata ko. Sabi ko, pabayaan ako para ma-release yung nasa damdamin ko. Kesa lagi akong pinipigilan. Sa akin, pinakamasakit.